Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi ba pwede mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin? Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Or rather, medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya, katawa niya naman po yun. Nakakatawa ka talaga, Auntie Claire. Kaya nga nagpapa-check up eh. Kasi nga, may karamdaman ang Pangulo mo. Tapos sasabihin mo na hindi na kailangan ng medical bulletin kasi nga, hindi naman seryoso yung sakit. Inamayat nga eh. Kitang-kita nga, tumaas nga yung lieg eh. Auntie Claire. Ha? At bakit ang Pangulo pa ang magre-report kung anong kalusugan o nangyayari sa sarili niya? Di ba dapat ipaubayan natin yan sa mga doktor? Kaya nga yung amo mo nagpapatingin sa espesyalista para malaman kung ano talaga yung sakit niya. Kasi kung hindi malubha yan, bakit ang bilis naman ng pagpayat niya? O panoorin natin to para malaman natin yung kung ano pa talaga yung katotohanan dyan sa payag ni Claire Castro. Bakit ba kasi, Auntie Claire, natakot kayong malaman ng sambayan ng Pilipino na may malubhang sakit yung amo mo? Bakit takot kayo na masabihan na merese, gaba na, karma na? Ha? Accept the reality kasi yung ginagawa ng administrasyon ngayon, punong-puno na ang taong bayan, galit na ang mga tao kasi walang nangyayari sa bansang Pilipinas. Tama nga ba si Claire Castro na ang Pangulo ang siyang may pangunahing karapatan na mag-report ng kanyang medical na kondisyon dahil sabi niya, katawan naman daw niya ito. Pag-usapan natin yan ngayong hapon na ito po muli si Attorney Michael Carrario. Kamakailan lamang ay napanood natin itong naging viral video nito ng tanungan sa Malacanang during the Malacanang press corps briefing na kung saan isa sa mga reporters ang nagtatanong kay Claire Castro kung hindi ba sila maglalabas ng medical bulletin about the condition of the president. At sinabi niya na sila naman daw yung nagpapalabas ng medical bulletin, pero sabi nung reporter, mas maganda kung doktor. At sabi naman ni Castro, mas mainam na daw, mas mainam pa yung presidente mismo ang nagbibigay dahil katawan naman daw niya po yun yung apektado rito. Tama po ba siya? Well, ang nangyari lang kay Claire Castro ay ipinakita niya either yung kawalan niya ng kaalaman tungkol sa requirements ng konstitusyon o di kaya ay tahasan niyang nililigaw ang sambayan ng Pilipino ukol sa aktual na medical na kondisyon ng Pangulo. Bakit natin sinabi yan? It's because doon po sa Article 7, Section 12, on the Executive Department, binibigyan doon ng responsibilidad ang Malacanang o ang Executive Department na ipaalam sa Kongreso at sa publiko ang aktual na medical na kondisyon ng Pangulo. At pag sinabi mong aktual na medical na kondisyon, hindi mo pinag-uusapan yan yung pakiramdam. Masakit ba yung leeg o ikaw ba ay nadudumi o hindi ka madumi. Hindi po ganun yun. Ang requirement po doon is for us to declare truthfully kung ano yung aktual na medical na kondisyon. At tama po yung reporter, doktor lamang po ang makakagawa niyan. Kagaya po sa Amerika, na kung saan ipinatan yung ating constitution. Kapag po may sakit ang Pangulo, required po sila that they update the public with the regular medical bulletin. At doon sa Section 11 of Article 7 ng Konstitusyon, actually, kapag ang president is temporarily incapacitated, halimbawa nga siya ay sakit o under coma or whatever condition na hindi niya kayang i-perform ang kanyang function, ay dapat magsumiti sila ng pasubali o ng notice sa Kongreso tungkol dito. Kung hindi niyo po ito gagawin, ay yung kanyang cabinet secretary, majority of the cabinet, can write Congress and tell them of the actual condition. At kung magkaroon ng conflict between sa deklarasyon ng Pangulo at ng inyong gabinete, pwedeng yung Kongreso ang mag-determine kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo.
In this condition, well, mukhang malabo naman mangyayari ito sa kasalukuyan kasi imposible naman yung mga cabinet secretary ni BBM ay magsabi na may sakit yung aming Pangulo. Kung itatago yan, mas itatago nila. Pero the responsibility to give an update on the actual medical bulletin or medical condition of the President falls upon Malacanang. Hindi po ito option lang na parang i-report mo sa akin kung may lagnat ka o wala. O may sinat ako eh. Hindi po ganun yun. Kaya importante yan is because the Constitution requires that the President, yung Presidente natin, ay merong kakayanan na gawin ang kanyang mga tungkulin. Kasi kung hindi niya magagawa ang kanyang tungkulin, dapat automatic mag-a-assume ang Vice Presidente. At kagaya po halimbawa sa Amerika, nung pong nabaril si Ronald Reagan, siya po ay nag-undergo ng surgery wherein he was placed under general anesthesia. The moment na sinaksakan ng general anesthesia si Ronald Reagan and he was declared as out of tulog na siya. Automatically, George Bush Sr. then, the Vice President, was sworn into office to act temporarily as the President. Ang purpose po niyan ay hindi nagkakaroon ng break in the chain of command because in the United States, the President is the one in control of the entire military. If the the Commander-in-Chief is down, kailangan merong automatic na mag-assume. That is the function of the Vice President. In this case, hindi nila magawa yan because the Vice President who will assume is Sara Duterte. And kaya hanggat maitatago siguro itong kondisyon ng Presidente, kung totoo nga na siya ay nasa ospital o na mayroong isang mas malalim o mas malalang karamdaman, ay itatago yan dahil hindi nila naisip na si Sara Duterte ay maupo kahit na ilang oras lang o kahit na ilang araw lang ay maupo bilang Presidente ng Republika ng Pilipinas. Kaya, Madam Claire Castro, sana po, pag-aralan niyo munang mabuti kung ano yung isinasaan ng konstitusyon tungkol dito para nai-inform naman yung publiko ng tama. Ang karapatan namin bilang mamamayan ay masabihan kung aming Presidente, the Commander-in-Chief of the military, is still able to perform his duty. Hindi po ito optional. This is mandatory. To tell the truth is mandatory. Where is the President? Alam na nating lahat ang sagot dyan kasi lahat tayo nagsisipag-aral. Alam natin kasi mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.